Walang kinakatakutan, bistado lahat ng may kontrobersya. At kung ikaw ay may sala, yari ka. Welcome sa ating segment kung saan wala tayong sisinuhin. Wala talaga. Ito na, Sek, yari ka. Ano bang mga qualifications ng mga nagtutunggalian at alyansa ngayong eleksyon? May mga unholy alliances ka ba na nakikita? Anong qualifications yung binabanggit mo? Saan ka ba nakatira? Na kuweba nitong mga nakaraang dekada? Nga eh, oo. May qualifications bang kailangan Wala talaga. Sa ating politika? Yan. No? Ang sabing qualifications hindi lang daw sila corrupt. Qualifications na ba yun? Naku, napakagandang qualification nun. yan, Baka walang tumakbo. Walang tumakbo. Kung yun. Alam mo, isa sa pinakamagandang probisyon ng ating 1987 Constitution ay yung anti-dynasty provision. After 38 years, hindi pa rin na-i-implement yung ating constitutional provision na walang dynasty. At ang opposite pa nangyari, puro dynasty. Puro dynasty. Bakit? Sumunod Dahil na ang kabuti. gagawa ng implementing rules, ang gagawa ng implementing law, ay mga dynasty rin. Dynasty sila. Kaya napakahirap gumawa o implement ang isang napakagandang provision ng ating konstitusyon, yung anti-dynasty provision. Umaasa ka pa? Kaya, alam mo, sa ibang mga bansa, walang mga anti-dynasty law. Bakit? Dahil Meron silang delikadesa. meron silang decency, meron silang delikadesa. Sila na mismo ang pipigil sa kanilang mga sarili na himukin ang kanilang mga kamag-anak para makasama nila sa politika. No? Kaya walang dynasty provision o walang dynasty law sa kanilang mga bansa. No? At yun ang nakakahiya sa atin. Sa atin meron, pero hindi na-i-implement. No? Pangalawa, nepotismo. Meron silang ganon. No? Sa atin parang baliwala din. Merong na, permanent disqualification na mayor ng isang key city sa Pilipinas dahil sa nepotism. No? Ikukan daw niya, hindi naman daw niya napansin. Dapat naman daw, hindi naman siya yung nag-a-appoint. Dapat yung Human Resource Department, ayon sa batas natin, ignorance of the law doesn't exempt you from it. No? Kaya medyo mahirap yung kanyang mga kadahilanan. Tingin ko matutuloy yung kanyang permanent disqualification. No? Pero, yung mga, baka wala rin namang permanent disqualification sa atin. Dahil, napawalang sala si Napoles. Yan. No? Baka, si Mare. Pag yung natitira niyang kaso, ay mapawalang sala rin siya. Sa kabila ng napakaraming ebidensya at saka mga testigo, baka tumakbo pang presidente yun. No? Napawalang sala din si Manong Enrile at yung kanyang sekretary si Gigi. Oo, comment na ako doon. Dahil pag ikaw ay mahigit 100 taon, wala kang gagawing mali sa akin. Wala na. Talagang nabuhay ka ng ganun eh. Baw na ako sa'yo. Saka baka i-invoke na naman niya yung katandaan na hindi ka na dapat makulong. Yes. Stopping the government, the agencies na put to justice itong ganitong mga alinlangan at itong overwhelming na mga ebidensya, Sek. Hindi ko alam, pero tingin ko naman hindi naman inefficiency. Tingin ko naman hindi incompetence. No? Tingin ko naman ay hindi naman mga usapin ng corruption. Bagamat may lumalabas na may nabayaran yata ng 1 bilyon may ganyan. para tumulong kay Alice Go na makalabas ng bansa. Tingin ko, chismis lang yan. Chismis lang. Meron din ako nabalitaan na 1 o 2 former police chief. Yan. Hindi ko na. Hindi yung police sa kanto. Police chief ay enabler or supporter ni Alice Go. No? Pero chismis lang yan. Tingin ko, hindi naman totoo yung mga chismis na yan. No? Pero dapat siguro ay tignan natin paano nakakatulong yung ating mga opisyal sa gobyerno. Paano nakakatulong yung ating mga pinagkakatiwalaan dapat na mga tao sa gobyerno dito sa mga kriminal na ito, dito sa mga espiya na ito, dito sa mga dayuhan na mga aggressor na ito. No? Yan yung ating dapat suriing maigi. Kung hindi, sabi nga ng isang ambassador sa akin, paano nyo tatawagin ang inyong bansa na isang nation kung ganyan ang inyong sistema? Kung lahat nakakalusot? Kung ang nagdodomina ng inyong politika ay mga dynasty at mga warlord, no? At yung nagdodominate ng inyong ekonomiya ay mga kartel. Kaya nga, sabi ni Presidente Bongbong Marcos, nung kanyang second at saka third SONA,
no? Tatapusin ko ang mga kartel. Ipapakulong ko ang mga hoarders at saka mga smugglers. Inulit-uli niya dito sa 3rd zona. Sana naman ay sa 4th zona may makita na tayong mga nakulong. O at the very least, nakasuhan. Sabi ko nga, dahil natumbok niya No? Natumbok niya. Yan yung problema sa ating ekonomiya. Yung mga kartel na yan. Pero, natumbok mo nga, pero wala namang mapaparusahan, medyo mapapahiya ka. Galing-galingan naman ng konti. No? Okay. May special request tayo from our audience at mga callers na ano daw tingin mo dun sa mga local mayors naman, ang tunggalian sa Manila saka sa Makati? Well, makikita mo sa Manila, halimbawa, walang political loyalty. Yung mga dati magkakasama, ay ngayon magkakalaban na. Nabunggo na. Oo, di ba? Sabi, walang magbabalik. May ganun pa yan yung halimbawa na walang usapin ng political loyalty sa ating bansa. Makikita mo naman sa Makati, no? Walang magkapamilya. No? Dahil kayo na yung pamilya na nag-dominate sa Makati for decades, no? Baka na-bore na kayo. Kayo naman ang magkaaway. Kayo na magkaaway. Wala na dumano. Pero yun nga yung problema. Meron kang ruling coalition na binubuo ng iba't ibang partido on the national level na merong slate para sa Senado. Pero pagdating sa lokalidad, halimbawa sa Taguig, yung mga magkakasama doon sa alyansa ng pagbabago. Magkakalaban. Partido Federal, Nationalista Party, lakas NUCD, sila maglalaban sa Taguig. So, anong ibig sabihin nung inyong administration slate? Sa national lang ba yan? Anong ibig sabihin ng ruling coalition? Sa national lang ba yan? Wala ba sa lokal yan? Lalo na sa mga key cities like Taguig, no? Like Caloocan, no? Etc. So, medyo parang walang ibig sabihin. Walang ibig sabihin. Akong sinasabi lang natin, kaya natin pinag-uusapan to, Sek, no? Kasi kapag nagising ang mga Pilipino, ang mga botante sa mga binabanggit mo, anong mangyayari sa mga politikong ito? Well, sana naman magising. Dahil ngayon kasi, hindi lang mga magkakapamilya ang tumatakbo. Meron nga isang probinsya, buong pamilya tatakbo. Di ba? Di ba? Ano ba yan? May governor, vice mayor, mayor, kongresista. Parang kanya for all seasons. Parang family feud lang. Parang gano'n. So, medyo bawas-bawasan naman. Nakakahiya na nga na mga magkakapamilya, mga magkakasama sa dynasty ang nagdodomina ng ating politika. Tapos, yung buong pamilya pa. No? Medyo mahiya naman tayo ng konti. Di ba? Dahil hindi yan bawal. Pero, medyo maging decente naman ng konti. No? Mag-invoke naman tayo ng decency at saka delikadesa. Kahit wala siya sa ating batas. No? Kaya ang last kong sinasabi sa iyo, Sek, kapag nagising ang taong bayan, kapag na-realize nila itong mga pinag-uusapan natin, anong mangyayari sa mga ito na sinasabi mo? Dapat naman talaga yung taong bayan na magising. Dahil yung ating mga politiko, nagtutulog-tulugan lang. No? Kaya tingin ko, marami sa ating mga problema. No? Lumalalang utang, di ba? Tumataas na presyo ng mga utilities, kuryente, tubig, no? Wi-Fi, no? Patuloy na nagmamahal na pagkain. Paano bumababa daw inflation maliban sa food inflation? Yung pagbaba ng ating bansa sa usapin ng kaunlaran, number 6 na tayo ngayon sa Southeast Asia. Dati number 1 tayo At kung hindi tayo mag-iingat, baka maging number 7 tayo dahil lalampasan tayo ng Cambodia. Yung mga ganyang klaseng mga problema o suliranin ng ating bansa ay magpapatuloy kung hindi natin tutumbukin yung mga problema natin sa politika at sa pamumuno. No? Yan yung mahalaga nating wag makalimutan. Halimbawa, dito sa parating na 2 mahalagang eleksyon. Itong midterm at yung 2028 presidential election. Kung kayo ang tinutukoy ni Sek ay... Yari ka!